Andiyan na si Kuya Estoy. Tapos na si Tata Mel. Wala siyang lapel. Marahil isang paliwanag ng pagbabago kapatid. Iwanan ay ito'y hindi nagmula sa akin. Kung gayon, kung may ganitong uri sa langit na ni ikaw ngayon, ay hindi mo mawala. Marapat ay tanong natin ito sa kanya. Badhala, ramdam mo rin ba ang pagyanig ng liwanag ngayon? Hindi. Hindi ito pangkaraniwang liwanag. Naghihigit ng katotohanan na matagal nang pinatahimik. Nararamdaman ko. Ang sinag na ito'y nagmula sa tubo ni Alinaya. Alinaya! Alinaya! Ang Diyos ng katotohanan ay matagal nang nawala sa himpilan ng langit. Wala ni isang mula sa kanya katala. Maliban na lamang kung Iniwan niya ang isang supling. Isang nilalang na hindi ganap ng isang Diyos. Ngunit hindi ganap ng isang portal. Pagbalik ni Alinaya sa kapit. Ang tinig ng katotohanan ay hindi maaaring itago kailanman. Maging tayong mga Diyos ay sinusubok sa liwanag ng kanilang mga nilikha. Hindi ko alam kung matangkad talaga siya o ang laki na Ngunit kung ito man ang sinag ng anak ni Alinaya, mararapat lamang na bumaba na tayo sa tambalan ng mga kapalitan. At doon natin maririnig ang tinig ng katotohanan ng itinang sa langit. Ang laki niya, nakakatakot. Alinaya! Alinaya, Kapatid, ikaw ay nagbabalik. Sa matagal na panahon, ang iyong katahimikan ay naging usapin sa amin. inasin sila. Bakit hindi ko alam ang lahat ng natin sa kanilang paglapit? Ano na yung tatay niya? Alinaya, ang iyong damdamin mo may liwanag pa rin. Subalit, alam naman natin lahat kung anong uri ng liwanag niya. Diyos na ng katotohanan, ikaw mo, subalit. Sino nga ba ang nagkupli ng liwanag sa dilim? Karapat-dapat bang paniwalaan ang mga salita na mula sa labi ng maraming subalit? Puno naman ang liwanag. Nananalaytay pa rin talaga ang pamiliwan sa isla. Ang palitisnak sa akin. Ang tingting pa rin naman ang isla. At ang masalaan sa akin. Kung ako'y maikipapayo, hayaan ang mga anino ay marapat sa kung saan sila. Sa ilalim ng ating mga talampakan, sa kailiman ng dilim, hindi ito ang oras para sa isital. Subukan ako natin. Ngunit ikaw, Alinaya, nalulungkot akong masilayan ka mo. Ngunit hindi pa rin nawawala sa aming balita ang iyong pagkakasala. At ngayon nagbabalik ka. Tangan ng isang nilalang na sinimulan ng ano. Iyan ba ang matagal mo nang itinago sa amin, Alinaya? Ang bunga ng pagtalikod mo sa aming mga kathala? Kabighati ang manong pagkakasala. Hindi may tatanging sa mga mata na Alinaya ay may apoy pa rin hindi naglalaho.
dahilan ang kinapagpabalik. Marahil ay hindi lang liwanag ang ating ng mga bituin, kundi isang babala sa mga panahon darating. Halinaya, sabihin mo kapatid, ano ang iyong layo sa iyong pagtatak sa dambanan nito? Sapagkat sa paraan ng iyong pagtawag sa anak, ang iyong katahimikan ay tila mas nakakatakas sa mga salitang iyong bibig kasi. Paano kung ang dahilan ng pagbabalik niya ay isa na lang ang gusto? Ngunit ang alam sa iwanan, hindi magpinsan niya ng ginamit ang katotohanan upang itago ang kanyang mga ngigit. Nagsasalita kayo, ngunit hindi niyo pinapatapos ang aking lang si Alinaya. Sa ganitong paraan niyo ba nais malaman ang katotohanan? Ang ginagawa ito, ang dahilan ng pagkakaibigan sa panahon kami nagtutusan sa pagdududa. Alinaya, noong una ikaw ay nagkasala. At dahil sa bigat ng iyong kasalanan, ay ikaw ay tinakwil sa langit. Ngunit ngayong narito ako, ako'y naniniwala na marahil dumating ka ang panahon na dapat isang muling pakita. Ang ripon na mapapal ay ang dating dinamit. Kaya Alinaya, magpaliwanag ka at hayaan ang liwanag ang lumakas. Ngunit, paano ko ang pinamulan ng lahat ng ito? Ay ako! Si Tan, ako lang! Ibig sabihin ito. Alinaya! Bakit hindi mo sabihin sa kanila na ang pinamulan ng liwanag na kanilang pinagbuti sa dilim na mensahe ng itong niya? Inainit ko sila sa pinagpapilihan. Bakit hindi mo rin sabihin sa kanila na mas pinili mong bagtak sila ng iyong mga kapatid sa iyo? Para sa Hindi akin, na kapatid, hindi ito nga. Diyos na ng katotohanan, ngunit nalulutan mula ng kasinungalingan. Ito, Alinaya! Noong sinasabi, Alinaya, kapatid mo rin ang lamang kita. Ay sumusunod sa kusikutan ang nawakan ng walang nakatalo! Siya ang aking ama. Paano? Hindi ko maintindihan. Ang hiyas ni Alinaya lalo. Alinaya! Ako'y nakatitiyak. Ang katotohanan na hindi basta-basta tinatangin ng kung sino man. Ang nilalang yan ay tulad ni Alinaya. Ang liwanag at ang kasakasalan. Alinaya, ako'y hindi nagkamali sa iyo. Ang bata, hanggang ko ang kanyang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya sa tuwing sasapit ang dilim, kami ni Mayari ay palihim na nagbibigay ng sinag at gabay patungo sa dambanan ito. Dumating na ang tamang panahon, Bathala. Dumating na nga ang tamang panahon. Ang muling pagpakulod at pagsibol ng hiyas ni Alinaya.
Linaya. Pagkatapos ng mahabang panahon. Apulaki, Bayari, Tala, si Amara ang liwanag. Himala. Paano? Hindi ko maintindihan. Ayoko nga. Salim, Sino siya? Paano siya nakapun? Di ba ang kanyang kasamanan? Nalaglag yung lapel. ano nangyari sa palo, Salim? Madilim na lang. Masasaktan sa palo. Amara, anak ng liwanag at dilim. Sa iyo nakapaloob ang panibagong daigdig. Ngunit hindi mo mayayakap ang liwanag kung hindi mo kakalabanin ang iyong sariling anyo. Kung ang katotohanan ay naboy, ako ang sisindihan nito. At kung ang dilim ay takot, ako ang makaharap sa kanya. At kung ang pag-ibig ay sugat, sa akin ito maghihilom. Ang liwanag mo ay hindi sumala. Ating anak na. Tandaan mo, ang katotohanan ay hindi palaging sinisilagan ng araw. At ang dilim. Wala kang sumisip sa liwanag. Umiisan ay dito mo natututunan sa bakit. Kung ako ang bunga ng pagkakasal, hayaan maging gano'n ako ng